Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So naganap pala nga kanina ang tapatan ng New Taipei at ng Meralco Ball sa East Asia Super League. Akala nga ng madami ay kaya na itong talunin ng Meralco. Ganun pa man, nagulat nga ang lahat nang makita nilang naglalaro dito si Jeremy Lin. Naging dikit ang game hanggang sa 4th quarter, ngunit takeover mode nga mga kaibigan si Jeremy Lin at ang New Taipei Kings sa mga huling minuto. Sa uli ay nakuha ng New Taipei ang panalo sa score ng 97-92. Nanguna dyan si Linsanity with 25 points, 4 rebounds, and 7 assists. 19 points din si Manny Goat at 15 points din si Blank Lee. Sa Meralco Bulls naman ay 35 points ang bagong import na si Zach Lofton, including ang 6 of 13 shooting sa 3-point line. 18 points, 6 rebounds din si Principe at 16 points, 6 rebounds, and 4 assists naman si Chris Newsome. Patungo sa 4th quarter ay hawak pa nga ng Meralco Bulls ang 1-point lead, ngunit iba nga ang experience sa isang Jeremy Lin. Kontrolado niya nga ang game na ito at dinala ang panalo para sa New Taipei. Dito mo nga makikita na iba talaga ang kalibre ng isang NBA player. Si Jeremy Lin nga isang past prime player na at napadami ng injury noon sa NBA, ngunit nagawa niya pa din na mag-take over sa isang high-level league. Hindi natin pwede ma-upload ang highlights dahil mahigpit nga sila sa copyright mga kaibigan. Pwede nyo bisitahin ang East Asia Super League na page kung nais nyo itong mapanood. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Warriors. Kahapon nga ay napanood natin ang napakatinding game sa pagitan ng Golden State Warriors at ang Sacramento Kings. Dahil sa panalo ng Minnesota Timberwolves laban sa OKC Thunder, kailangan nga ng Warriors sa talunin ang Sacramento Kings ng may 13-point lead dahil sa tiebreaker point system kung gusto nga nilang makaabante sa quarterfinals ng in-season tournament. At mukhang nasa posisyon na nga ang Warriors na gawin ito. Lumamang na sila ng 24 points sa score na 72-48. Ngunit dahil sa team effort ng Sacramento Kings sa pangunguna ng Kentucky duo de Aaron Fox at Malik Monk, natunaw nila ito hanggang sa naipasok nga ni Malik Monk ang isang bank shot with less than 25 seconds remaining sa game clock. May pagkakataon pa sana ang 2-time MVP Stephen Curry na may panalo ang game, ngunit nagbintis ang kanyang napakalayo na 3 points kung saan madami ang hindi natuwa sa shot selection na ito kahit si Curry ang tumira. Isang player na alam natin na kaya niyang maipasok ang tira na ito. Pag nagbasa ka nga ng mga komento sa social media ay madami ang hindi natuwa na hindi pinasahan ni Curry ang wide open Klay Thompson at pinilit ang hindi magandang tira. Bukas na bukas nga daw si Klay kaya naman kitang kita sa body language ito ang pagkadismaya. Ayon sa ibang mga fans ay nawala na daw ang tiwala ni Steph kay Klay Thompson dahil sa hindi magandang shooting niya this season, which I doubt given na matindi na din nga talaga ang pinagsamahan nilang dalawa. Dahil din dyan ay lumalabas na naman ang mga komento na hindi daw talaga pang point guard ang court vision ni Curry. Sa mga fans si Steph, sa palagay nyo ba ay tama lang na tinira ni Curry ang tira na ito o dapat ay pinasa na ito kay Klay Thompson?